What's up mga ka-lines? So ito pala yung ating pang talyasi. Napakalakas po yung apoy niya, no? Ayun, semi heavy duty. Tapos yun ay pambahay. Ayan. So kaya ganito mga ka-lines yung ating pang talyasi. Kasi meron po yan, ano, kung halimbawa sasalangan nyo ng tawag niyan, kahoy, hilahin nyo lang siya dito. Yan o, hilahin nyo lang, tapos ibabalik. Yun ang pinaka-purpose nyan, para hindi gaya dito sa ating semi heavy duty ay pwede tayo magsalang dito, pati yung ating kahoy, itong ating pambahay. So dito ako nagdidemo at sobrang laki nito, mabigat. So nakita nyo wala siyang usok, tapos ang gamit ating mga kahoy ito, yung kagaya nung una kong video, mga hining ito, kasi ito medyo hindi pa siya tuyo, tapos ito tuyo na, tapos ito pag mga ganito kalaki na hindi pa tuyo, kaya yan, kaya niya papuyin niya, kaya niya, no? Lagay natin, lagay lang niya lang dyan. Pag nasa bandang gitna siya, wala siyang usok, hindi po siya mag-usok. Saka yung kahoy ang tagal maubos, gawa ng hindi, ang apoy lang nito ay nasa bandang ibabaw, wala po sa ilalim, kaya tinatawag to ng pyrolysis stove. Saka ito least yung ano niya, yung agiw, hindi yung agiw, yung abo, hindi kagaya nung iba na nakita nyo talagang nagliliparan. Ito lang yung agiw niya, ay yung mga parang abo. At saka wala kayong makita dyan na nagliliparan. Tingnan yung sahig niyan, wala po siyang ano. Pero kung papel ang gamit nyo, siyempre yun ang magliliparan na pagsindi. So ituturo ko rin dito yung mga technique kung paano siya, lalo na sa pagsaing, na para hindi mangitim. Pero pag ganito kalakas mga ka-lines, mangitim yung ano nyo, pero may technique nito para hindi mangitim kung halimbawa kayo nagsasaing or bago pa yung inyong kaldero. Kung bago pa lang yung kaldero, pero kung itim na yung kaldero or mga kawali, wala pang problema yun, itim na talaga yun. Kaya ito, yung puno nito, napakarami na pong ano nyan, napakarami na pong maluluto nyan. Ngayon, kagaya nyon, magluluto tayo ng manok dito sa malaki. Saka susunod, gaya ng sinabi ko, tuturo ko rin yung paano magsaing na hindi mangingitim yung kaldero ninyo. At sa lahat ng iba-ibang teknik nito, paano siya sindihan, gaya ng unang sinabi ko, paano siya sindihan na gamit ang gas o mga langis. Dito mga ka-lines, pwede rin, hindi nyo matapon yung mga langis nyo dito, pwede rin dito na pang starting natin or gagamitin ninyo. So hindi ko pa lang naituro, so ito pa lang ginagawa ko. Ganun dito, same process din sila nito. So ang pinaka-importante nito na wala siyang usok, no? Okay, salang mo na boy. Ngayon, sasalangan na natin mga ka-lines. Ito hindi to talyasi, ano to? Medyo maliit lang na kawali. Mainit. Sige lang. Oh. Dali, salangan mo na. Okay, bilisan mo lang. So ayan po, makikita nyo na maliit lang yung kawali, kaya nakadesign kasi ito na pang talyasi. Ngayon mga ka-lines, pag halimbawa magsasalang kayo ng kahoy, gaya ng pinakita ko kanina, ihilahin nyo lang to. May gulong po ito. Ayan. Halimbawa na konti na yung kahoy, yan, sasalangan nyo. Yan, depende kung, yan, pinakita ko lang to na kung halimbawa magsalang kayo, ganyan gagawin nyo. Yan po, diba? Madali lang siya magsalang. Either pupunuin nyo kung marami pang kayong lulutuin, tapos itutulak lang po ninyo kahit saan nyo itutulak. Yan, tumatama. Yan. So sadyang binabaan ko talaga yan para di sayang yung apoy. Pero dito naman, mga normal lang na luto ay kayang-kaya na po yan.
So mahina lang pong blower ang kailangan dyan. Ayun, okay. Saka yung isang puno pa lang dyan mga ka-lines ay napakatagal na po maubos yan. Gawa napakatipid to sa kahoy. Kaya kung medyo mabilis, gusto nyo mabilis na kumulo, ay lakasan nyo ng blower. Ganyan yung apoy na may ibigay niya. Saka may kasama na po ito mga ka-lines kasi pag hinila nyo na rekta yung ano dito, napakainit. Either kung lalagyan ng kahoy yung haluan, pero ito hindi na, ihilahin nyo lang to. Yan o, may gulong po ito dun, kaya walang problema, napakalambot po ito hilahin. Ayan po, malapit na kumulo. Tsaka yung apoy nito mga clients, hindi siya kagaya yung ordinaryong apoy. Yung apoy nito, yung parang mantika, kaya halos parang hindi mo siya makikita na may ibabaw siya. Hindi siya orange na orange. Kung gumagamit kayo ng used cooking oil, ganun po yung apoy nito. Kaya ayan, kahit gaano karaming tubig, nakulo na siya agad. Isang minuto, wala pa siguro isang minuto yan. Yan. Salangan natin ng kahoy pa. Yan. Tingnan natin dyan para dumami. Siguraduhin lang natin na pagbalik ay hindi tatama. Yan, balik natin. Halos napaliguan na yung ano, kawali. Para kung mas lalong tipid yan mga ka-lines, ay hinaan nyo lang yung blower pag halimbawa mainit na siya. Ang ganda na ito, wala talaga siyang usok, hindi iyak yung magluluto, iyak lang sa lulutuin. Ang bilis nito mano, pag bumaba na siya, yan, yung talagang kagandahan to, pag bumaba na yung kahoy ay talagang wala nang ano, walang kausok-usok. Ayun na, pakulo na. Kulo na po. Saglit lang. Lalaki ba naman yan? Kung itudo natin mga clients para makita nyo yung gano'n siya kalakas. Yan po yung ano niya. Hindi kasi tuyo yung ano, hindi tuyo yung kahoy, kaya ganyan pumuputok-putok. Makikita nyo dyan, yung kahoy dyan, yung apoy nasa ibabaw lang, yung kahoy nasa ilalim. So sa ilalim nyan wala pong apoy, baga-baga lang. Bagay-bagay po ito sa mga ano, naghahandaan, sa mga kasalan, binyagan, sa mga tulungan mga ka-lines, kaya ginawa ko talaga ng heavy duty. Mga to, pwede na to sa mga simpleng handaan lang at malaking tipid yan. Ito naman ginawa natin sa mga talagang may mga handaan na pangmalakihan.
So ayan makikita nyo mga ka-lines, pag ganito ang ano ng apoy mga ka-lines, so naka LPG mode na po yan. So ang baga niyan na yung kahoy niyan ay nasa mga banda rito na lang. Ito. So naka LPG mode po yan. Andito na yung kahoy, tapos yung apoy nasa ibabaw. Yung kahoy niyan dito. Pag dinagdagan nyo ng kahoy yan, tataas ng husto yan. O, tingnan nyo. Wala oh. Walang kahoy oh. Yan oh. Kita nyo naman, ipasok natin to dito. Yan oh. Wala pong kahoy yan. Nasa baba na po yung kahoy niyan. So, yung pag ganito na yung performance niya, parang ano na siya, yung uling. Yung uling na yung mga kahoy sa baba. So, yun na yung susunugin ng ano, ng apoy. Kaya nasa ibabaw yung ating apoy niya. Ayan, kapakita sa inyo kung paano lumakas yan pag nilalagyan. Tanggalin na natin. Ayan. Lalagyan natin ng ito, malaki. Isang buo. Yan, kita nyo naman. Kasi isang buo. Babalik na natin yan. Kita nyo naman hindi siya umusok. Ayan na, nandun na po. Nandun na po yung ano. Tapos, makikita nyo rin dyan, walang usok yan. Yan ang usok sa ibabaw ng tubig. So ayan mga kalay, so yung isang piraso lang na kahoy na nilagay mo ay napakalaki na ano, yung ganong kalaki, napakalaki na yung, ay napakatagal na maubos yun. At ito, sabi ko sa'yo, napakatipid sa kahoy ito. Yung isang puno niyan ay kayang-kayang pakuluin na yung atalyasi. Kahit nasa yung kahoy mo yan dito pa, yung apoy pa rin nasa ibabaw. Napakainit na po yan. Lalo na po kung maraming baga na dyan. At ito ko lang makain, tinisting ko sa loob ng 3 oras. Yung abo nito ay nandito lang. Nasa 1 cm lang yung lalim. Sa loob ng 3 oras yun. So, hindi pa kasala yung iniiwan talaga yung hindi ko inaabo. So, ayan, makikita nyo mga kalahis. Itong uling-uling na to, itong kulay puti. Ito yung pinaka-uling niya, kulay puti. Hindi yung itim. Ano, pag nakaganito na yung apoy niya. Okay, maraming salamat po.